Dalawang kongresista ang sumalang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa questionableng flood control projects. Sinabi rin ng ICI may nais ipaabot na mensahe si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, harap si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nakatanggap sila ng liham mula kay Marcos na nagsasabing handa siyang humarap sa investigasyon ng komisyon tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kongresista, handa siyang magbahagi ng mga nalalaman at impormasyon tungkol sa mga proyektong ito at sumagot sa maaaring maging tanong ng komisyon. Humihingi si Marcos ng petsa kung kailan siya kakailanganin ng komisyon. Ayon sa ICI, pinag-uusapan na kung kailan nila may mapatawag itong si Congressman Marcos. Dagdag ni Hosaka, posibleng i-live stream ang magiging testimonya ng presidential son dahil hindi naman nakasaad sa sulat niya na humihingi siya ng executive session. Ngayong araw ay dalawang kongresista na nabanggit na mag-asawang Diskaya na umunay sangkot sa mga flood control project ang sumalang sa ICI. Ito ay sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Pero hindi nagpakita sa media ang dalawa at humiling ng executive session sa komisyon. Ayon kay Hosaka, sila na ang pangatlo at pang-apat na mga kongresistang ibinanggit na mag-asawang Diskaya na ipinatawag ng komisyon. Tinatanong ang mga kongresista tungkol sa mga flood control project sa kani-kanilang mga distrito. Narito ang pahayag ni Atty. Hosaka tungkol sa liham ni Congressman Sandro Marcos. Nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the anomalous flood control projects. So I would like to confirm that they would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Yan muna ang pinakauling balita dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nagkasalpukan ang isang ambulansya at motorsiklo sa Cebu City. Cecil, ano nangyari? Rafi, nagkasalubong sa intersection ang dalawang sasakyan sa National Highway ng lungsod. Sa kuha ng CCTV, kitang nakabukas ang blinkers ng ambulansya. Huminto ang isang motorsiklo na nasa kasalubong na linya. Pero nang lumiko ang ambulansya, nagtuloy-tuloy ang isa pang motor. Bumaba ang driver ng ambulansya pero kalaunay umalis din. Base sa investigasyon, umuwi sa kanilang bahay ang rider pero binawian ng buhay kinabukasan. Wala ang pamilya ng biktima ng aming puntahan. Ayon sa kanyang kapitbahay at kaibigan, nakita niyang may mga pasa ang biktima at masakit ang katawan nang umuwi pagkatapos ng aksidente. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang labi ng biktima. Hinahanap rin ng mga otoridad ang driver ng ambulansya. Nasa 9 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa operasyon sa Davao City. Sa bypass operation sa Barangay Matina, Pangi, nakuha sa arestadong sospek ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, inaalam pa kung saan nakuha ng sospek ang supply ng iligal na droga. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Nalaglag sa service road mula sa Santolan Flyover ang isang closed van matapos bumangga sa poste ng ilaw kaninang madaling araw. Base sa investigasyon, binabagtas ng closed van ang northbound lane nang maaksidente. Sa lakas ng impact, natumba ang poste. Ilang oras namang naiwang nakatagilid ang closed van. Ayon sa nakasaksi, isang rider ang tumulong sa driver na makalabas sa closed van. Hinahanap pa ng mga otoridad ang driver na umunoy tumakas. Pasado alas 5 ng umaga nang maialis ang closed van sa kalsada. Bumangga naman sa mga barrier ng EDSA bus carousel sa Quezon City ang isang dump truck kanina ring madaling araw.
Nagdulot yan ng pagsikip sa daloy ng mga sasakyan. Natanggal ang truck sa kalsada matapos ang 3 oras. Ayon sa driver ng truck, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Walang sugatan sa insidente. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara ng COMELEC walang nilabag sa batas si Senator Chis Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control project sa bansa. Sa SOSE na isinumite ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang unless ginamit po ng it will work this way. Kung ginamit ng Centerways si Mr. Lubiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na kontraktor ng gobyerno. Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi kontraktor ng gobyerno on his own. Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng COMELEC, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampa ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananaig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagdedeklara niya sa kanyang SOSE na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi noon ni Marcoleta sa isang panayam na ito'y dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta noong eleksyon sa kanyang SALE nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si COMELEC Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang mainit na balita, pinapagpasa ng Sandigan Bayan 5th Division ng mga karagdagang dokumento si Senador Jingoy Estrada kaugnay po sa kanyang motion to travel. Kabilang sa mga hinihingi ng korte ang detailed itinerary, booking tickets, affidavit of undertaking at authority to travel ni Estrada. Sa motion ni Estrada, sinabing babiyahe siya sa Japan mula December 26 hanggang 31. January 5 to 15 naman sa Norway, Iceland at Austria. Ayon sa prosekusyon, walang necessity to travel si Estrada. Hinihiling din daw ang presensya niya para sa investigasyon ng ICI kaugnay ng flood control projects. Kabilang si Estrada sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order matapos idawit sa questionableng flood control project sa Bulacan. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa usapin. Bago nito, isa rin si Estrada sa mga kinasuhan kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng PDAF kung saan siya inisyuhan ng hold departure order. Kabilang dyan ang graft case na nakapending pa sa korte.
Malaya si Estrada mula pa noong 2017 dahil out on bail o nakapagpiyansa. Kinukuha pa natin ang reaksyon niya kaugnay sa utos ng Sandigan Bayan ngayong umaga.